Hello guys! Welcome back sa aking channel, Omel Droner. Sa video na to tayo ay magre-review ng isang power station. Sa mga nagtatanong ano ba yung power station, ito ay isang malaking power bank. Yung halimbawa, yung magcha-charge kayo, cellphone niyo, nasa labas kayo, wala kayo sa loob ng bahay, meron kayong daladalang power bank para i-charge yung inyong cellphone. So itong power station parang pinalaking power bank. At saka aside sa kaya niyang paandarin ng cellphone, hindi lang yun ang kaya niyang paandarin. Kaya niyang magpaandar ng iba't ibang mga appliances. Depende sa capacity ng power station. So para siyang power generator, ano? Ang kaibahan kasi sa power generator, maingay siya yung power generator. At saka ang power generator, meron siyang kakayanang mag-generate ng kuryente sa sarili niya. Ito kasing power station, wala siyang kakayanang mag-generate ng power sa sarili niya. Kaya lang niya mag-store. Ang generator, ganun din naman. May wattage siya na napoproduce niyang kuryente. Lalagyan mo lang siya ng crudo or ng gas. Aandar na yon, then mag-generate ng kuryente. Itong power station, wala siyang kakayanan. So, meron siyang iba't ibang paraan para ma-recharge. Halimbawa, sa solar, sa wind, o kaya isasaksak mo sa kuryente, sa AC, i-charge mo siya. And then magagamit mo na siya kung saan mo siya dalhin. Normally, ang mga power station, sila yung mga portable. Portable. Meron ding malalaki, yung hindi na portable, parang nakabase na lang sa isang bahay. Yan, usually yung mga malalaking solar setup sa bahay, naka-fix na yon, hindi mo maano. Pero itong i-review natin, ito ay gawa ng EcoFlow. Ito ay Delta Pro 3. Ito, dito siya nakasulat. Dito kasi sa mismong wala akong makitang pangalan niya na Delta Pro 3. Nakalagay lang, EcoFlow Pro. Ito ay 4,000 watts. So napakalaki ng battery. Kaya nga napakabigat ito eh. Hindi ko to halos mabuhat kasi nasa 51. Ay, namatay siya. Bigla kasing kumulimlim eh, no? Pag nakulimlim, kanina maaraw eh. Nagcha-charge ngayon, nung kumulimlim, nag-automatic shut off. Okay. So, napakabigat ito. Hindi ko halos mabuhat, nagpatulong pa ako para lang maipatong dito sa lamesa. At yung lamesa nga, ito, nung ipinatong siya rito, nung una okay eh, pero pagkaraan ng mga 30 minutes, lumundo. Sa sobrang bigat niya, 51 kilos, imagine 51 kilos. Hindi kaya ng lifetime na lamesa. So, naghanap kami ng plywood, buti na lang may nakuha kaming lumang plywood rito. So, ipinatong namin yan. Medyo, yung timbang, yung bigat niya, kumalat, kaya hindi na nalulundo yung lamesa. Okay, so, ano ba ang mga features nitong power station na to? Hindi ko kayang ipakita lahat yung capabilities nito. Masyado itong high-tech. Marami siyang application na marami siyang functions. Kung ano lang yung kaya kung yung mga basic functions, yun lang yung ating i-review rito. Pwede nyo namang makita yung full operation nito dun mismo sa website ni EcoFlow. Ilalagay ko yung link sa description ng video kung gusto niyo makita. Okay. So pag-usapan natin ano yung kanyang function. Ito yung kanyang power button. Pag pinindot mo to, ayan. So nag-power na siya. So ito yung kanyang display. Nakalagay rito ay input, tapos and then W. Ibig sabihin ng W is yung watts. So kapag siya ay pinaandar mo at meron siyang input, so either AC or solar, ito yung solar nagbi-blink, meron siyang solar. Ang problema, walang araw. So wala siya na-generate na kuryente from solar. Okay, ito naman 73%, yan yung storage niya ngayon. Meron siyang 73%, so hindi siya full charge. Tapos meron dito 8.1 days. So depende kung ano yung output mo. Ito yung output, kung ilan yung lumalabas sa ngayon, 0 kasi hindi natin siya ginagamit. May nakalagay na 8.1 days. Ibig sabihin 8.1 days magtatagal itong 73%. Pag mababawasan kasi yan, kunwari 1 watt, mababawasan, maaaring maging 8.0 days. Yan, depende. Mamaya testingin natin yan. So ipakita muna natin kung ano yung mga outputs niya. So meron siya rito na Type C, medyo madilim, hindi ko lang kung kita ninyo. Type C, dalawang Type C at saka dalawang Type A. And then ito, meron siyang 220 output na AC. Meron siya AC output dito na apat na socket. So hindi yan basta-basta umaandar, meron siyang switch dito. Yan. Kasi ito, hindi basta-basta umaandar yung inverter para makatipid ng power. Kasi yung inverter kasi, although walang naka-register na wattage dito, pag pinaandar mo to, umaandar to, nagbabawas na yan. So nilalagyan nila ng switch para kahit paano, magtipid pa rin siya ng consumption. Naging 4.4 days.
O bumalik sa 7.5. Pagka pinandar mo to, ayan, sasabihin niya kung ilang days. Ayun, may 60 Hz pa. Oh. Ayun, naging 5.1 days o 4.7 days na babawasan. Okay. So, meron siya ritong 4 na AC. Alam ko ito, output din to. Output ito para sa, sa mga recreational vehicle, sa mga RV. O kaya sa EV na, yung mga kotse, electric vehicle. Alam ko pwede itong ipang-charge sa gano'n. Hindi ko masabi dahil wala naman akong gano'n. Okay, so meron siyang 5 AC outputs. I-off na muna natin. And then, ano pa, dito sa kabilang side, meron siya ritong port uli. Hindi ko na kung gaano kadilim, medyo madilim. Ilawan natin. So, meron siyang 12 volts on-off. Okay, meron siyang switch. So, pagka pinindot ko itong switch, yun, umiilaw siya. Tapos ito, may display siya rito na umaandar yung DC niya. So, pwede natin i-off. And then, meron siyang UPS function, Pag sinaksak mo yung computer sa kanya, at nag-brown out, halimbawa, may kuryente, pwede kasing simultaneous siya na nagcha-charge at saka nagbibigay ng power. Pag nakasaksak sa kuryente, dito may sasaksak yung computer, pag biglang nag-brown out, magta-transfer siya sa battery. So, yung power diretso, parang walang nangyari. Ganun yan. Meron siyang UPS na function. Dito, nakakabit yung solar panel. Yan. Ito ngayon, ito yung galing sa solar, ayun, sa labas. Walang araw ngayon. Medyo nagkulimlim sa labas. Kaya hindi tayo maka-generate ng power. Yun ang pangit sa solar. Kapag walang araw, hindi ka makaka-generate ng kuryente. Meron siyang 2 saksakan ng solar panel. Ito mas malaki to. Wala tayong ganong solar panel. Ito yung gumagana yung mas maliit. Ito naman yung sa AC charging, yung sa kuryente ng bahay. Pag i-charge mo tong power station sa kuryente ng bahay, dito ka magsasaksak. Meron tong kakayanan na quick charge. In 50 minutes, mapupuno siya from 0 to 80% in 50 minutes. Ganun kabilis. Okay, so ito may takip yan. Pagka hinila mo itong ganyan, yan, para malinis siyang tingnan. Okay, babalik ko itong solar. Yan. And then dito, may nakalagay rito extra battery port. Yung extra battery port, pagka ikaw ay mag-expand, kasi ito expandable siya, sa ngayon 4,000 watts siya, pwede mo siyang gawing 8,000 watts. Bibili ka ng battery, ilalagay dito sa ibabaw, tapos dito mo siya sasaksak, magiging 8,000 watts. Imagine, lalakas pa siya. Ang lakas na nga ng 4,000 watts, magiging 8,000 watts pa siya. And then, meron pang isa rito. Ayan, another 4,000 watts, magiging 12,000 watts na to. Kalaki, imagine. Ganun kalaki. Portable. And then, ito naman, AC power in, out port. So, ito ay, hindi ko alam. Pagka gagamitin mo to igagawa mo siya ng setup para sa bahay, para yung power mo is automatic magiging linya ng kuryente or dito kukuha ng power. Parang may transfer switch na automatic siya. Panibagong video yon at saka wala ako nung ganun kagamitan kaya hindi ko kayang i-demo. Okay, so isarado na uli natin yan. Yan, dahil sa gulong na to, meron siyang gulong, naging portable siya. Kung wala itong gulong na to, hindi siya portable dahil hindi mo talaga kaya buhatin. Hindi ko nga matinag eh. Saka yung upuan, yung panga ng lamesa parang mababali eh. Yan, pati yung tungtungan, dito ko tinungtong sa pamakuan. Kasi pag dito may tinungtong sa pagitan ng mga kawayan na yan, lulusot sa sobrang bigat nito. Okay, so ano pa? Gawa siya sa plastic, yung case niya. Pero itong ibabaw napakatigas. Pwedeng upuan, pwedeng nga itong tungtungan yan. So meron siya mga air vent dito. Siguro pag umiinit na yan, dyan lumalabas yung init. At meron naman siyang fan sa loob. Yung fan niya sobrang tahimik, hindi mo halos marinig. Tapos meron siya rito leather na naka-velcro para sa grip. Magandang hawakan. Ito, ganun din sa kabila. Ayan, meron ding air vent dito. Okay, so wala pa rin na-generate yung ating solar. Meron siyang wifi kasi gumagana siya sa app. Pwede siyang i-connect sa app. Tingnan natin kung mako-connect ko sa app. Delta Pro 3. Yan. Nakalagay dyan, 73%. Kung ano yung nandito sa screen, yan yung makikita nyo rito sa app, sa phone. Meron siyang 8 days and 2 hours. So, mas detailed ang information pagka dito mo sa app siya tiningnan. Yan. So, ngayon, wala pang nangyayari. Kasi hindi natin siya ginagamit. Sa settings,
Yan, meron siyang iba-ibang mga settings, rename, space, yan, kung ano. Yan, marami. Merong yung charging speed niya, pwede mong i-adjust, pwede mong gawing 400 watts, yun yung pinakamababa niya, up to 1,500 watts. Yan, tapos pwedeng AC power in out, pwede mo ring i-adjust yun. Ito yung charging niya, up to 1,500 watts. So, medyo malakas sa kuryente kapag chinarge mo yan, 1,500 watts. Yung in-out niya, pwedeng 500, pwedeng 4,000 watts. Adjustable. And then marami pa kung ano-ano. Wala ako nung kompleto mga gamit niya para i-discuss. Ang gagawin ko na lang, ite-testing na lang natin. Ang kaya ko lang ilabas dito ay itong heat gun. Itong heat gun, based dito sa kanyang box, kung nakikita nyo to, ito ay 2,000 watts. 2,000 watts, yan. Okay, so testingin natin yan. Okay, kahit i-power on mo to, hindi to mag-on. Kasi naka-off. Pinutin natin to. Okay, so bukas na yung AC. Naka-indicate na rito, meron na siyang AC. Adjust, charging. Yan, basta ito yan. Ito yung output. Okay. Power. Doon muna tayo sa number 1. Dalawang 1 into ito eh. 1 muna tayo. Yun. 700. Ayun, 954 watts. Yan, nagbabaga ba? Oh, mainit. Natapat sa akin, mainit. Okay, 954 watts. Try naman natin number 2. Yan. 1,850. At yung hours, nakita yung hours? Naging 1.5 hours na lang ang matitira. Ubus na pala agad to eh. Pero hindi ko pwedeng paandarin ng ganong katagal ang higgan. Ayan, kasi nagbabaga yan. Oh. Nakita nyo yung baga. Oh, grabe, ang init. Natapat sa okay, patayin ko na. Baka ma-overcook. Ay, nagbabaga pa rin yung loob. So, ganyan kainit ang heat gun. At ganong kataas. Ilan uli? Hindi ko nakita. 1,826 watts. So, wala pa siyang 2,000 watts. Yun ang maganda rito. Nakikita mo ngayon kung gaano kataas. Kaya pala lakas sa kuryente, ginagamit ko to. Ang taas pala talaga ng wattage ito. Pinapapatay ko to ng bukbok. Minsan yung mga butas-butas dyan, tinatapat ko doon. Hindi kasi kayang patayin ng lason yung mga nasa loob ng kahoy. So, heat gun ang ginagamit ko. Nagkaroon pa kayo ng tip. Yung mga mga furniture ninyo na may mga bukbok. Huwag yung may mga barnes, matutunaw yun. Yung mga kahoy-kahoy ba na kinakain ng bukbok. Tirahin nyo ng heat gun, patayan. Yun nga lang, lakas sa kuryente. Kung may power station kayo na ganito, okay lang. Hindi kayo nasa malakas na kuryente. Okay, so testingin naman natin ay meron ako dito power drill. Testing natin itong power drill. Ito siya. Ito, actually ito rin yung ginamit ko sa sa River 2. Ito rin ginamit ko sa River 2. Itong drill at saka yung heat gun. So, testingin natin itong ang ganda ng plug nila, no? Pwedeng bilog, pwedeng flat. Palitan ko nga yan sa River to ko ng gantong sakit. Natatanggal to ito. Kasi bilog yan eh. Pakita ko lang. Ayun. So, ganyan siya. Ito nabibili to na hiwalay. Okay, so bilog. Ganon din yung sa River to, no? Oh. Pwede mo isaksak dyan. Ayan, no? Okay. So, may na-discover na naman tayo. So, ito maganda rito. Yan. Okay, then saksak natin to. Diyan. And then, power. Okay, okay na ba? Ayan, umandar na yung AC. Power, then drill. 270 watts. Okay. So, kung napansin nyo, hindi ko lang kung nakita nyo, no? Bago siya nag-settle sa 200 watts, umakyat muna ng 400 watts. Kasi iba yung, yun yung tinatawag na surge. Kapag pinindot mo yung drill, yung unang andar niyan, yung ikot niya, yung starting niya, malakas kumain yun ng power. And then, pagka nakaikot na siya, gagaang na yan, magno-normalize na yung kanyang wattage. So, maglaland siya sa 270 watts. Nag-start siya sa parang 400 watts. Pero kung may meter tayo, hindi 400 lang yun. Kasi kumbaga yung digital kasi nagre-refresh yan. Kumbaga yung refresh rate niya, yun lang yung na-capture, yung 400 watts. Pero actually, more than 400 yon yung surge na yon. And then magno-normalize. Tingnan natin ulit Abangan nyo. Pipindutin ko yung drill. Then tingnan nyo yung number.
393, 285. Okay. Okay, sa ngayon, ang na-capture nung display ay 393 and then bumaba. So, meron siyang surge na tinatawag. Etong power station na to, meron siyang 8,000 watts na surge. Kaya niyang magtanggap ng surge. Kasi yung mga aircon, although ang aircon, sabihin natin 1 horsepower, around 700 watts. Kapag nag-start yan, yung starting nun, ang bigat ng wattage nun, ano? Mag-aakyat muna yan ng mga 1,500 watts, sabihin natin ganun. And then, kapag naka-andar na siya, magsasettle siya sa normal wattage niya, na halimbawa 750 watts. Yun, ganun siya. So, nagdo-double yung kanyang wattage sa starting and then nagno-normalize. So, kapag bibili kayo ng gamit, kaya yung dating mga inverter, rated sila halimbawa 300 watts. Tapos ginamitan mo na ngayon ng drill na 300 watts din. Nagtataka sila bakit daw nasisira. Kasi nga yung starting niya, wala pa kasing protection yung mga inverter before, ano? Wala silang protection. Na pagka pinindot mo yung drill, hindi nila alam na umaakit muna ng mga 700 watts yun. And then saka pala magti 300 watts. So, lang ganun. Pero itong power station na to, hindi lang ito, pati yung mga ibang power station ng EcoFlow, ay meron silang surge power na kahit na biglain mo yung isang mechanical equipment, pag pinandar mo yan, yung surge na power na hinihingi niya, nire-require niya, kayang ibigay ng EcoFlow. Yun ang maganda doon sa mga products ng EcoFlow. Okay? So, yun. Kinuha ko yung TV at kinuha ko na rin yung electric fan. Sasaksak ngayon natin. Sige, power natin ang TV. Power ng electric fan. Number 3. Yan. Yan. Maanda na yung TV. Ngayon, 121 watts. Ayan, ayan, tumaas bigla. Ilan na lang? 1.2 days. Ang tagal pa rin. Grabe, 1.2 days. Dito sa app ay 1 day and 5 hours. Aandar ang electric fan at saka yung TV na yan. Kung nagcha-charge ba, ayan, nagcha-charge 45 watts. Kasama na yun. Ayun, 23 hours na bawasan, naging 23 hours. Saka hindi pa siya fully charged. 72% yung power station. Ayan, 72%. So, meron siyang pindutan dito. Then, pindot mo. Then, mahihila mo siya. Isa pa. Yun. So, pwede mo na siyang iangat. Yeah! Okay, 50 kilos. Nakaya mo na siyang iangat na isang kamay. Ano pa ang nakalagay sa atin yung kahon? Nagkagula-gulan dit yung kahon eh. Dahil sa bigat. Nagkasira-sira yung kahon. Ayun. Okay, ayan. May mga pictures siya rito. Mahirap i-unbox to eh. Paano mo i-unboxing yan ganyan kabigat? Kailangan mo si Incredible Hulk. Okay, solar charger nakakabit dito sa terrace. Ayan. Okay, ayan. Pagka maggagawa ka sa mga chainsaw, then may mga power tools, nakakonect siya. Nandun sila sa bundok, walang kuryente. Yan is application niya. O ito, portable RV and EV power. Pwede mo i-charge dun sa sasakyan. Yun, saksakan pala yung sa gilid, papunta sa sasakyan. Okay. Ayun, sinasabi ko, meron siyang surge 8,000 watts. Ang taas ng kanyang surge. 2,600 watts yung maximum na input from solar panel. Okay, so malakas na solar panel yon. And then 4,000 watts yung output niya. Expandable from 4 to 12 kilowatts. Yan. Pwede mo siyang ma-charge in 50 minutes, 0 to 80%. Okay, ibig sabihin, from 0 to 80%, ma-charge siya in just 50 minutes. Ang bilis nun. Pero yun nga, nabanggit ko na kanina na yung 81 to 100% magno-normalize siya or mag-i-slow down na siya para ma-protectahan yung battery. Ito maganda. Long-lasting LFP battery ensures 11 years of use. 11 years mayroong 2. Ano yung 2 na yun? Ito, tested under controlled laboratory conditions with charging and discharging at 0.5 C rate under 25 degrees Celsius condition. Yun yung 2. Okay, so na-test nila, umabot ng 11 years sa ganyang paraan under controlled laboratory conditions. Hindi pa kasi na test in actual. Paano mong itetest in actual yung 11 years? Ngayon pa lang yan. Kaya kumbaga, tinest lang nila sa laboratory. Pero yun ang ina-expect nila, 11 years aabutin itong battery nito. Matagal yun, ano? After 4,000 plus life cycles, the battery retains 80% of its original capacity. Magagamit mo pa rin siya.
after 11 years, 80% na nga lang yung kanyang capacity. Yung solar panel na nandun sa labas, yun yung ginagamit ko sa River 2 Pro. So maliit lang yan. Hindi yan yung solar panel na sinasabi nila rito. Malalaki to eh. Malalaking solar panel yan. So wala tayo nun. Wala tayo ng ganyang kalalaki. Maliit lang yun eh. 160 watts kung hindi ako nagkakamali. So ito, baka ito yung kaya magbigay nitong 2,600 watts or combination yan. Ito. Kaya ka lang gagamit ito kung ikaw ay nakatira sa isang lugar na walang kuryente, doon to maganda. Kung ikaw naman ay merong business at yung business mo ay hindi pwedeng ma-interrupt ng brownout, so ito rin ang kailangan mo ng backup home power. Yan. So yun ang mga applications nito. Kung ikaw ay merong sasakyan na merong mga parang pang-camping style na sasakyan, ito ang magandang source of power. Kung saan ka pumunta at magka-camping ka, may dala kang ganito, saktong-sakto yan. Maganda dito kasi hindi siya bulky compared sa mga ibang setup. Ibang setup kasi ang lalaki eh. Tapos yung halos naokupahan ng likuran ng sasakyan yung solar nila setup, plus ito pang nila yung may mga pa yan, may mga inverter, may mga iba't ibang mga devices. Pero ito yan, simple lang siya. Handyan na yung battery niya at saka handyan na yung magay isang buong power station. Okay, so yun yung ating simpleng review nitong super duper laki na power station. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung meron kayong gusto itanong, gustong sabihin. Okay, presyo. Nga pala yung presyo. Check natin yung presyo sa website ni Altitude. Magkano ang inyong Delta Pro 3? Search. Delta Pro 3. Nasaan yung ito, Delta Pro 3. Naku po ang presyo. Ayan na. Okay. Okay, magmumura dahil hindi ito para sa inyo. Okay, ang presyo niya is 199,790 pesos. At least ni-review ko ayan yung presyo. Hindi na kayo only 1 unit left. Agaw-agawan na kayo para sa may mga pera dyan. Yung battery naman niya, Delta Pro 3 Smart Battery is 139,890. Yan yung kanyang battery. So sa battery niya, yun ang presyo, 139. At meron na lang silang 4 na piraso. Yan. Kung ang target mo ay mas malakas pa sa 4,000 watts, yan, kailangan mo ng Smart Extra Battery na EcoFlow Delta Pro 3. Okay, so yun yung ating review. So sana ay nasiyahan kayo sa panonood. Hanggang panood lang tayo. Sana all meron. Hindi rin akin to, ipina-review lang sa akin to. Huwag yung pagkamalian binili ko to, wala akong pambili niya. So maraming salamat po sa inyong panonood. Kung may katanong kayo, gustong sabihin, lagay nyo sa comment section. Hanggang sa muli, bye bye.